Magandang araw po muli. Tayo babalik sa ating tutorial. Ang pag-uusapan po natin ay ang graduated itemized tax type. Pag-aaralan po natin dito kung paano siya mag-file ng kanyang quarterly income tax. So nasa second quarter po tayo ngayon, kaya yun po ang ating titignan. Manggagaling po ang figures natin sa income statement na nagawa po natin ng second quarter. Ito po ang income statement ng second quarter. Ang gross sale po niya ay 750,000. Meron po siyang sales discounts na kaya po ang kanyang net sale is 746,000. Ang cost of goods sold po niya is 255,000. Paano po na-compute po yan ay ang beginning inventory plus purchases plus freight in. Yung total po noon less ang ending inventory. Kaya po lumalabas 255,000 po ang kanyang cost of goods sold. So i-minus po yung cost of goods sold sa net sale, ang kanyang gross income is 491,000. Ngayon, i-less po dyan yung operating expenses na taxes and licenses, rent expense, salaries and wages, supplies expense, depreciation expense, at saka percentage tax expense. Umabot po ang kanyang operating expenses ng 72,500. I-less po yan sa gross income na 491,000. Ang kanyang net income before income tax is 418,500. Meron po siyang taxable income last quarter, yung pong first quarter na 200,000. Kaya i-add na rin po natin yan. Kaya ang total taxable income niya is 618,500. Paano po computein ang income tax niya na gamit po ang graduated tax table? Ito po ang tax table. Ito po ang gagamitin natin para ma-compute ang kanyang income tax. So yung 618,500 ay napapaloob po dito sa 400 above 400,000 to 800,000. At ang tax rate daw po niya ay 22,500 plus 20% ng excess ng 400,000. So paano po gagawin yon? Itong 618,500 iles ang 400,000 is equals to 218,500. Yung 20% po niyan is 43,700. I-add po natin yung 22,500, kaya po lumalabas 62,200 ang kanyang income tax. So ngayon, ilipat po natin ito sa EBIR forms. Okay, nabuksan na po natin ang EBIR forms. 1701Q. Sa item 16, i-click po natin. Ganon din ang 16A para po sa itemize. Ngayon po, dahil po na-click na po natin, pupunta na po tayo sa page 2. Dito po sa schedule 1, sa item 36, ang sabi po niya ay net sales po ang ating ilalagay. Kaya 746,000 po. Ngayon, yung cost of goods sold, lalagay na rin po natin, 255,000. At hinihingi rin po dito yung total allowable itemized deduction na 72,500. Yung taxable income po ng previous quarter, yung pong first quarter, na 200,000. Kaya po, ang computation niya is 66,200. Dahil sa ito ay nasa second quarter, puntahan po natin ang Schedule 3. Nakalagay po dito ang creditable tax withheld for the previous quarter. Dahil po 200,000 po ang kinita last quarter, wala po siyang binayarang tax. Kaya po lumalabas 66,200 po lahat ang kanyang tax due. Ngayon, natapos nyo na po lahat i-print, pagsamasamahin nyo po lahat ng papeles at itago nyo po ng 10 taon. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe para sa susunod po natin ulit na tutorial. Hanggang sa muli, salamat po.